Mga kapuso, nandito na tayo sa episode 490 ng Abot Kami ng Pangarap. Nagtatawanan nga itong sina Nurse Evan at Nurse Karen. Sabi nila, bakit marami pang post itong si Moira kumpara kay Zoe? Panay ang post nila sa May Japan, samantalang itong si Zoe, kakunti lang ang post. Sabi niya sa caption niya, "You need the elders to guide me." So mas kinakailangan daw niya yung guide ng isang matanda kay Lolo Pepe. Baka yun daw ang ibig niya sabihin, hindi yung guide mismo ni Moira, para naman mabawasan yung kasamaan niya. Nahuli silang dalawa ni Justin at sinuway sila. Anong ginagawa nyo rito ha? Hindi nyo ba alam na nakaka-istorbo kayo sa mga pasyente pati sa mga nagtatrabaho dito? Hindi pa kayo mga naka-uniforme, hindi naman kayo nagtatrabaho dito. Wala na kayong ginawa kundi magchismisan. Ma'am, wala naman hong masama sa ginagawa namin eh. Anong walang masama? Hindi naman kayo nagtatrabaho dito. Lalo na kapag magsimula na ako magtrabaho dito, hindi na ako makakapayag na may mangyari tong ganito. Nahuli sila ni Annalyn. Sabi ni Annalyn, anong nangyayari dito? Nurse Karen, Nurse Evan, and Justin, paano kasi yung mga kaibigan mo, Annalyn? Pagsabihan mo nahuli ko nagchichismisan dito sa may Apex. Ma'am, hindi naman ho sa ganun na porket kaibigan ho namin si Dr. Santos magte-take advantage na ho kami. Ginagawa ho namin ang trabaho namin na maayos kapag nandito ho kami. At saka sabi ni Nurse Evan, pinababalik na ho kami rito ni Ma'am Giselle at magisimula na rin po kami dito bukas na bukas. Tama yan, sabi ni Nurse Karen. Sabi ni Justin, well, nagkamali na naman siya ng desisyon na ginawa gaya ng ginagawa niya dati pa. Kaya yan tuloy yung nangyari sa kanya. Sabi ni Nurse Karen, iba po si Ma'am Giselle, Ma'am Justin. Mabait po sa amin, saka mabuti po siyang namumuno dito sa Apex. Sabi ni Annalyn, tama na yan. Nurse Karen, Nurse Evan, tama na. Umalis na nga tong si Justin. Sabi naman ni Nurse Evan, nako, wala nga rito si Zoe pero meron naman pumalis sa kanya. Sabi niya ni Annalyn, hayaan nyo na, huwag nyo nang pansinin. Sabi naman ni Nurse Karen, nako, baka mas malala pa siya kay Zoe, no? Eto na, tuwang-tuwa yung dalawa. Ang OA talagang pil na pinili yung pagbabalik nila sa Apex. Kala mo sila yung entitled Inawat sila ni Doc Luke, lumapit at bumulong. Nakakahiya, may mga board of directors dito. Saka hindi naman kayo mag-a-announce, di ba, kundi si Ma'am Giselle meron siyang i-a-announce ngayong araw. Bumalik na pwede sa pwesto niyo. Dumating na nga si Giselle at nakangiti. Sabi niya, Happy New Year everyone. Sa bagong taong ito, marami rin tayong pagbabago. Nagpapasalamat ako dahil nandiyan kayo dahil hindi nyo kami nilubayan ang pamilya namin sa kabila na nangyari kay Papa. Sa ngayon, i-anunsyo ko sa inyo ang magiging katuwang ko dito sa pamamalakad at pamumuno ng Apex. Walang iba kundi ang aking anak na si Justin. Sinabi niya, Repuerso. Sabi niya yung apelyido. Siya na mismo ang magiging head ng HR department. Sabi niya. At eto pa, hindi pa rito tapos. Dahil nga alam natin na malapit na rin umalis ang Vice President ng Finance Department, meron pa rin papalit sa kanya, kaya huwag kayong mag-alala. Walang iba kundi ang ama ni Justin na si Mr. Eric Repuerso. So bigla na lang nagulat si RJ. Saka yung mukha ni na Karen saka ni Evan, talagang napayuko na lamang sila habang nagpapalakpakan na lahat. Kasi nga alam na nila pag-iinitan sila ni Justin kasi nga hindi nga naging maganda yung pag-uusap nila kahapon Nagulat din silang lahat, pati yung mga malalapit na kaibigan ni Annalyn na pati ba naman yung tatay ni Justin nandito rin. At nagkaroon siya ng katungkulan sa Apex na bigla sila. Biglang natahimik si RJ. Nagsawalang kibo na lamang siya. Halatang halata sa mukha niya, ngunit lahat ng mga board of directors, board members nagpalakpakan at winelcome nga itong si Eric saka si Justin. Sabi naman ni Eric, ngayon ako ang bagong Vice President ng Finance Department. Meron din akong kaalaman pagdating sa paghahawak ng negosyo sa hospitality management, kaya makakaasa kayong magiging matagumpay ang Apex. Samantalang si Justin nagsalita rin, ginagawa ko to para sa aking lolo, hindi para sa aking nanay. At nagkaroon din ako ng experience
sa hospitality management, kaya alam ko magiging maganda ang contribution ko rito sa Apex. Nagpalakpakan sila, and then nag-alisan na nga lahat para bumalik na nga sa trabaho, and then kinongratulate na nga silang dalawa. Nagpakilala tong si Doktora Minor bilang head ng residency. Nagpakilala rin si Dr. Meneses bilang director ng hospital. Ngunit pinuna siya ni Justin, sabi niya, Tito RJ, may problema ho ba? Wala ho kayong kibo, parang hindi ho yata kayo masaya sa akin. Hindi, masaya ako. Yo Justin, congratulations. Bigla siya nag-back out. Ngayon pinuntahan niya ang ate niya sa opisina. Ate, ba't hindi mo agad sinabi sa akin? Gumagawa ka ng sarili mong desisyon. Pinabalik mo sa buhay mo yung lalaking yun at binigyan mo siya ng posisyon dito sa Apex. O Beng, ito ang kagustuhan ni Eric. Kailangan ko tong ibigay sa kanya para makasama ko ang anak ko. Kailangan kong gawin ang lahat para lamang kay Justin. Ibibigay ko ang gusto niya dahil gusto kong bumawi. Pasensya ka na, Obeng, kung hindi ko na agad ito pinaalam pa sa'yo agad-agad. Alam ko kasi na hindi ka papayag at alam ko tututol ka. Alam ko rin na masasaktan ka. Lumapit na nga tong si Eric. Pasensya na. Narinig ko kasi na nagkakausap kayo magkapatid, kaya hindi ko na rin napigilan na hindi na rin pumasok. Alam ko na parang ako ang pinagtatalunan ninyo. Sabi niya, no? Dagdag pa niya, RJ, para sabihin ko sa'yo, nakahawak din naman ako ng hospital nung ako'y nasa Amerika. Nag-manage ako. Kaya alam ko, capable ako para sa posisyon na ito. Kaya huwag ka mag-alala. Samantala, ito na nga, pinapasok na nga ni Carlos saka ni Doktora Katie itong si Annalyn. Doc Carlos, pinapatawag niyo raw po ako. Maupo ka rito, Doktora Santos. Para sabihin ko sa'yo, isa ka sa napili ng Neurosurgeon Department para maging kumatawan sa seminar na gaganapin sa Japan dahil nagustuhan ka ni Dr. Hiroshi. Kayong dalawa ni Dr. Javier. Napirmahan ko na yung waiver para sa kanya, pero sa'yo, hindi. Hindi ko pa napipirmahan yung approval letter para sa'yo dahil nga sa desisyon ng pagdadalawang isip mo na lilipat ka sa Apex balang araw. Dok, bakit po? Kasi ayoko namang maging ganito na pagbibigyan na lamang kita. Paano naman yung mga ibang deserving din na doktor na binuhos na nila ang lahat ng galing nila, oras at effort at buhay dito sa East Ridge? O pwede namang ibigay sa kanila ang oportunidad na yon. Pero bakit sa'yo pa? Lilipat ka rin naman pala rito sa East Ridge, iiwan mo rin naman pala kami. Samantala, ito namang si RJ, naniniguro lang naman ako sa'yo. Sana maging maganda ang contribution mo rito sa Apex. Sabi niya, no? Kasi nga kinumpronta ni Eric, wala ka bang tiwala sa akin? Sabi naman ni RJ, hindi naman sa ganun. Naniniwala ako na sana magiging maganda ang maibabahagi mo sa kumpanya, sa ospital, at sana nagkakamali lang ako, sabi ni RJ, no? So sabi naman ni Giselle, ipaubaya mo na sa akin to, Obeng. Ako na ang bahala mag-handle kina Eric at kay Justin kasi kagustuhan ko naman to, desisyon ko rin to. Sabi naman ni RJ, nakipagkamay siya kay Eric kasi nga inabot ni Eric yung kamay niya kay RJ eh. Kumbaga parang nagkakasundo na nga sila. At hindi na nga rin nakatiis si RJ kasi nga masama loob niya. Hindi niya maatin kaya nakaalis na rin siya. Samantala ito namang si Justin, nagra-round sa buong ospital para maging familiarize siya. Ang nasa loob ng isipan niya, Lolo, nandito na ako sa ospital mo. Mababantayan na kita. Magagawa ko na rin yung promise mo sa akin at yung promise ko rin sa'yo. Pero syempre, ginagawa ko to for a reason, hindi para kay Giselle. Dahil hindi ko siya mapapatawad kahit kailan, hindi ko pa rin siya napapatawad. Nagulat siya nung nakita niya si Andoy nasa ospital. Andoy, ikaw pala, anong ginagawa mo rito? Ate Justin, kasama ko po rito si ate para regaluhan po si Lolo Pepe. Nandito po kami para sa kanya. Napaka-sweet mo talaga. Alam mo, napakasaya ko nung nakita kita. Parang hindi naman, Ate Justin, hindi ko ramdam kasi batid sa mukha mo. Malungkot ka. Kasi ang Lolo Pepe, hindi pa rin siya okay. Gusto ko bumalik na siya. Gusto ko maging okay na siya para makasama ko na siya ulit. Alam mo, Ate Justin, tiwala lang. Babalik din siya agad. Naku, ikaw talaga. Payakap nga, sabi ni Justin. Samantala sabi ni Annalyn, Doc, hindi naman po sa ganun. Naging mahalagang parte sa akin ng East Ridge. Buong buhay ko ginugol ko rin dito.
at malaki ang utang na loob ko sa inyo. Dahil sa inyo kaya po nag-improve po ako ng gusto, marami ako natutunan sa buhay, maging sa trabaho. Dumagdag din ng mga kaibigan ko, hindi naman po basta-basta na iiwan ko na lamang kayo. Pero pangako ko sa inyo, dito ko po tatapos yung second year residency ko. Sabi naman ni Carlos, lilipat ka din. Kasi tatapusin mo lang pala yung second year residency mo tapos iiwan mo naman pala kami. Ang mas deserving na ibigay itong ganitong aktibidad sa isang doktor na talagang ibinuhos na ang buhay niya rito sa East Ridge, sabi ni Dr. Katie. At tingin ko naman, Dok, na settle down na ang lahat. Naging okay na. Wala man sa iyo ang desisyon. Pero nasa akin pa rin ang letter of approval para pirmahan mo. So, sa madaling salita, si Dr. Santos pa rin ang isa sa napili na kumatawan sa seminar na pupunta sa Japan. Sabi ni Dr. Carlos, hindi pa rin nagbabago ang isip ko, Doc Katie. Diyan muna yung sulat na yan. Hindi ko pa rin pipirmahan yan. Sige na, Dr. Santos, bumalik ka na sa trabaho mo. Sabi ni Dr. Katie, Doc, hindi naman po sa pangingialam. With you all my respect. Kilala naman po natin si Dr. Santos na isa sa pinakamahusay na doktor dito sa East Ridge at isa sa pinakamahusay na neurosurgeon sa henerasyon natin ngayon dito sa buong Pilipinas. Sayang naman kung ipagkakait mo ito sa kanya. Lahat nakikitaan siya ng talento, ng husay sa kanyang paggawa bilang isang doktora. Sabi ni Doc Carlos, hindi naman sa pinepersonal ko si Dr. Santos, Dr. Katie. Ginagawa ko to para maging fair sa lahat. Baka isipin na lamang nila, tinetake advantage ko to, pinapaboran ko siya dahil siya ang stepdaughter ko. Sabi naman ni Doc Katie, naiintindihan ko, Doc Carlos, nirerespeto kita. Samantala, dumating nga tong si Doc Lindon sa si Harry. Meron siyang daladalang pagkain, galing do kay Regan, hindi naman daw masarap. Sabi ni Doc Lindon, ba't parang malalim ang iniisip mo, Doktora? Iniisip mo pa rin ba yung sinabi sa'yo ni Doc Carlos kanina? Bakit? Ano yung tungkol sa dad ko? Alam mo ba, Harry, hindi ko nga alam kung pinepersonal ako ng daddy mo. Samantalang dati, naging okay na sa akin, kailan lang. Tapos ngayon, bumabalik na naman siya sa ganito. Hindi ko maintindihan Kasi, ang gulo niya. Pinepersonal niya ako rito sa trabaho. Sabi ni Doc Lindon. Baka naman kasi hindi pa niya talaga nakikita yung totoong husay mo, yung dedikasyon mo para sa aktibidad na to. Ipakita mo na worth ka. Kung hinahanapan ka ng worth, pakita mo yung talento, yung husay mo. Alam ko nakita na yun ni Doc Carlos, pero kailangan mo pa magpursige. Ikaw na yan Dr. Santos, nasa iyo na ang lahat. Kailangan mo lang ipakita pa kay Doc Carlos para ma-impress siya. Sabi ni Harry, tama. Ikaw yan, Dr. Santos, kaya tiwala kami sa'yo. Nagpasalamat si Annalyn dahil pinalakas ni Harry sa ni Doc Lindon ang kanyang motivation, di ba, yung kanyang loob. Samantala, binalaan nga ni Doc Carlos si Zoe na wag na sanang sumama kay Moira para hindi na tumapahamak pa. Samantala, nagra-rounds itong si Justin, di ba, para maging familiar siya sa buong parte ng Apex. Ngunit pinag-initan niya agad itong si Nurse Evan saka si Nurse Karen kasi nga hindi nga naging maganda yung enkwentro nila kahapon. Naku po, patay tayo nito. Delikado ngayon sina Nurse Evan saka si Nurse Karen, kababalik lang ulit nila na Apex pero naging kalbaryo na naman ang sitwasyon nila. Samantalang ito namang si Doc Carlos na may personal na talaga. Dinamay na tong si Doc Lindon sa personal issues niya kay Annalyn. Diba, hindi sila pinapasok sa parang parang operating room yata ito para mag-consult ng pasyente or mag-opera. Samantala, ito namang si Eric, diba, nakikita natin na talagang hindi maganda ang pinaplano niya rito sa Apex. Ano kaya yun? So yan ang ating pakatunghayan bukas sa episode 420 ng Abot Kami na Pangarap, January 11, araw ng Huwebes. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ako sa inong muting subscribe at i-click mo na rin ng notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Happy New Year mga kapuso, maraming salamat sa inyong panonood and God bless us all.